pamamahala ng mga informant at sa mga operasyong may kaugnayan sa pambansang seguridad. Using that common sense, alam ko sinabing confidential. Since all of them are admitting that hindi dapat ipaalam. Kasi ng mga ngaribang buhay ng informant, talagang aliases ang gagamitin mo. Kaya, hindi ko nga maintindihan, lalo ko naniniwala na you're just focusing, targeting the vice president. You're really destroying her by proceeding with this impeachment that has no legal and constitutional basis. Ayon kay Panelo, hindi dapat natuloy ang confidential funds tulad ng ordinaryong gastusin ng pamahalaan dahil may mga impormasyong hindi maaari isa publiko upang hindi malagay sa panganib ang mga intelligence operations. Hindi mo pa pwede ilabas na mamaya kasi involves national security. Pero hindi mo maintindihan ng mga prosecution at ng mga ibang senador. Although, puro naman naintindihan. Bawang target si P.P. Sala. Kaya, panay kampanya nila. Kaugnay naman ang testimonya ng dating COA state auditor kung sa umano'y prima facie presumption sa paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Panelo na hindi pa umano ito sapat upang patnayin may pananagutan ang Vice Presidente dahil bukas pa ang proseso ng audit at pangakala. Pag pumasok ko sa notice of suspension, sinira mo na yung presumption. Madaling sabi, pagkakaroon lang ng yung presumption, magiging conclusive lang yun. Kung nakapasok ka dito sa tatlo at naka-appeal ka na at nag-desisyon na, kasi ang dami pang appeal from notice of this, anong tawag doon, notice of disallowance. Isisigilin ka na, bayaran mo na yan. Pupunta ka pa sa commission pag-uusapan pa nila, pag nila yung appeal mo, nakapasa Korte Supremo, madaling sabi, hindi yung final yun yung pinapatagal na natin sinasabi. So, walang basis talaga. Igiti ni Panelo na wala umano siyang nakikitang conflict of interest sa patuloy na pagganap niya ni Michael Coa bilang isa sa mga abogado ng depensa. There is absolutely no conflict of interest with Attorney Paul Vaz, former chief of staff, and now as one of the lawyers. Wala kang conflict doon. Anong conflict doon? Sa pagkatapos ng panayam, muli igili ni Panelo na hanggat hindi pa pinalang all findings ng COA, hindi umano mapatutunayan ang aligasyon ng irregularidad sa ilalim ng Article 1 impeachment complaint. So, pag sila hindi final ang findings mo, ibig sabihin, dapat di ka nag-give. Isinigo ang panayam kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa Senado ilang sandali matapos ang pag-adjourn ng ika-13 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. You want a circus? This is the place to watch the proceeding. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, ito si Hannah Sancho, SMA News. Mariing tinutula ng depensa ang hiling ng konstitusyon na magkaroon ng judicial notice sa ilang House records. Iginiitila na hindi maaaring gamiting ebidensya ang mga nilalaman nito nang hindi muna napapatunayan sa impeachment trial. Ito ay bago pa man pinayagan ng Senate Impeachment Court ang judicial notice. Si Jason Rubrico magbabalita. Pinihayag ng defense ni Vice President Sara Duterte ang pagputol nito sa mosyon ng prosecution na magkaroon ng judicial notice sa ilang House Committee records, transcripts, recordings at committee reports. Sa judicial notice, maaaring kilalanin ng Senate Impeachment Court ang isang opisyal na dokumento nang hindi na ito kailangang formal na iharap sa korte. Ngunit ayon kay Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, hindi ibig sabihin ito na otomatiko ng katanggap-tanggap bilang ebidensya ang mga nilalaman ng House records. While the CGGPA and HOR-COJ hearings were made public, we do not dispute that, Your Honor. The matters discussed within them, which were documented via the PSNs, video recordings, and committee reports, are not facts automatically admissible in this impeachment trial. Rather, they remain assertions that must be proven by evidence. Ayon kay Ferrer, ang mga alegasyon ng misuse, misappropriation at irregular liquidation ng confidential funds laban kay VP Sara ay kailangan pa rin patunayan ng prosecution sa pamamagitan ng admissible evidence. Lalo't pa ang burden of proof ay nasa prosecution. Aniya, hindi rin maaaring ituring na totoo ang mga testimonya
sa House hearings na hindi mo na dumaraan sa tamang proseso ng presentation of evidence. The impeachment court cannot just take the utterances, testimonies, the questions and answers, and the interpellations during the COJ and the CGDPA hearings as fact findings and statements of truth without going through the usual route of evidence presentation. Dagdag pa ni Atty. Ferrer, ang motion ng prosecution ay tila humihiling na kailangan ng impeachment court ang mga nangyari sa House proceedings na hindi na kailangang irap sa paglilitis ang mga testigo at ebidensya na batayan ng mga aparatan. The motion is actually a key to a public prosecutor, the House of Representatives,